Pag-ingat po kayo. Yun. No, panahin ko ng aso yun. Medyo delikado, sensitive. Pag nakikita niyo po yung larawan na yun, ano po yung nakikita niyo kaya? Ano po yung naiisip niyo? Suicide. Kasi, ayun yung mga tao nag-iisip kapag hindi na nila nakikita yung purpose nila sa Panginoon. Yung purpose nila. No? Parang gusto nila tapusin nila yung buhay nila. No? May mga bagay na ito yung solusyon. Iniisip na ito yung solusyon. Para ano? Kasi wala naman nagkwenta yung buhay ko eh. No? Hindi naman ako pinapansin ng crush ko eh. Sa totoo lang kasi marami yung sa social media, software, mga kabataan yung nakakaranas ng suicide. No? Mga nagpapakamatay. No? Pero bakit pa sila nagpapakamatay? No? Kasi hindi nila nakikita yung purpose nila sa Panginoon. Yan. Love. Yan. Love. Yan. Nakita niyo ba yan? Yan yung mga top 100 celebrities na napag-alaman natin magpakamatay sila. No? Kung tutusin mga kapatid, kung titingnan niyo sila, mga mayayaman sila no? Mga mayayaman sila, mga sikat, maraming pera. No? Tayo nga walang pera dito, no? Pero nandito tayo sa harap ng Panginoon. No? Kaya takpan natin yung sarili natin kasi kahit wala tayong pera, buhay tayo. Pero yung mga to, marami silang pera eh. Pero bakit sila nagawa yung mga bagay nila? No? Kasi hindi nila nakikita yung takinang layunin ng Panginoon sa buhay nila. Yun. Ito yung topic natin, dynamite, purposelessness. Ano ba yung purposelessness? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! It's a spiritual condition which makes people think that their purpose in life is no better than their current daily existence. This figure is caught up, ignorance, past failures, or regrets. The biggest loss to some from purposelessness is missing out on God's plan for our lives. No? Yung inisip daw ng isang tao na parang okay na ako, kontento na ako sa mga bagay na ito lang, parang makasurvive lang. Okay na ako. No, parang sapat na to, bimawan na ito. No, marahil siguro dahil sa dahil sa hindi nila alam, no? Wala silang, ignorance, dahil sa mga mali sa kabiguan nila sa buhay or yung pagsisisi nila sa buhay nila. Pero lahat naman tayo nakakaranas ng mga kabiguan sa buhay. Diba? Mga pinagdaanan natin. Pero minsan, pag paulit-ulit na nangyayari yung kabiguan natin, na hindi natin na-overcome, ito yung naglalayo sa atin sa Panginoon para magawa natin yung dakilang layunin. Diba? May dakilang layunin sa atin ng Diyos. Ito yung pumipigil sa atin, kaya hindi natin nagkakatuwa yung bagay na yun. No? Next. Yan. How to diffuse the fire purpose? Follow Jesus. Mabilis lang ito. Yan. Meron tayong tatlong points sa pag-uusapan. Yan. Yung una, Jesus seeks those who need Him. Jesus shows them His amazing love. Jesus sends them on a mission. Yan. Yun yung isa. Ikaw na problem yung controller. Ikaw na. Sige. Yan. Ito, Jesus seeks those who need Him. No? Dito tayo, focus lang tayo sa book of John. No? Kay Peter. At doon sa kanyang mga alagad. Balikan natin yung kwento ni Jesus Christ mo. No? Kasi alam mo yung 6? No? Hinahanap ni Jesus yung kanyang mga alagad. No? Hinahanap. No, kung babalikan natin yung mga kwento, yung mga alagad ng Panginoon Jesus, nung pinako siya sa krus, anong ginawa sa kanya? Bago siya pinako. No? Ipinagkanulo siya. Una, pinagkanulo, itinatwa, tapos iniwan. Diba? Iniwan siya. Pero ano yung nangyari? Sa kabila ng lahat, yung nangyari na yun, hinahanap pa rin sila ng Jesus. No? Hinahanap pa rin sila ng Jesus. Kayo, mga kapatid, pag nakagawa ba sa inyo yung kaibigan yung hanapin niyo pa kaya yun? Hindi na. Hanapin niyo pa ba? Hindi na no? Ito si Paul, ginawa na ako ng masama na ito No?
Sabi niya, ano raw ako? Basta, hanapin ko ba ba itong tao? Hindi na, no? Pero ang Panginoon dito, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon kasi hinahanap ng Panginoon. No? Thank you, bro. No? Yung muling nabuhay ng Panginoon, hinahanap niya yung mga apostol niya. No? Sabi dito, sa John 21:18, pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa na Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinatawag Magbal, Nathanael, na taga-Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawang pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sabi niya, sasama kami. Sabi nila, umalis na nga sila at sumakay sa bangka, magdabag sila ng isda, subalit wala silang nahuli.